Okay, magandang araw po. Pag-usapan natin ngayon ito, si Senator Angara na nangako na kanyang ipagpapatuloy daw po ang, tawag dito, mga naiwan ni VP Sara. 'Yan, Angara to continue Sara's program. Wow, ang tanong, meron bang epektibong programa, 'di ba? Now, sabi niya rito, "I am deeply honored and grateful to President Ferdinand Marcos Jr. for the trust he has placed in me by appointing me as the Secretary of the Department of Education. This significant responsibility is one I accept with humility and profound sense of duty. I am committed to working with all the sectors of society, including my predecessor, Vice President Sara Duterte, to ensure that every Filipino child has access to quality education. I look forward to building upon her accomplishments." Naku, patay tayo rito. Sana po, Mr. Senator, incoming secretary, dapat dapat po tuldukan niyo na yung kay Sara Duterte, 'di ba? Kasi nga proven na hindi effective. Okay na yung ginawa niyang mga magaganda para sa mga teachers, pero hindi naman kasi yun ang kailangan ng hindi lamang 'yun ang kailangan ng sistema ng pag-angat ng kalidad ng sistema ng edukasyon, 'di ba? So kinakailangan natin dito, yung tamang pagpapatupad sa itinakda ng batas para po diyan sa programa ng edukasyon, katulad nitong K-12. Ipatupad ng tama ito, buti nga ang presidente, ididikit na ito sa TESDA dahil ang gusto niya pag-graduate ng mga high school students, mga senior high, sila ay may kakayanan na, skilled na sila para magtrabaho. Hmm. Kung tatanggalin ang K-12 at isusulong ang, 10, yung K-10 ni Sara, K-10, naku po, 'di ba? Para rin pala, Mr. President, na hindi niyo inalis si VP Sara, 'di ba? Bakit pinag-resign niyo pa? Ipapalit niyo lang din naman pala isang politiko na mangungopya lang, shall I say, mangungopya lang sa ginawa ni Sara, 'di ba? 'Di wala rin ho palang pagbabago. Actually, dapat malaman ng presidente natin na marami ang mga Pilipino na hindi natutuwa sa kanyang naging desisyon. At yung mga hindi pa po natutuwa na yon, ang iba pa ho sa kanila ay mga talagang avid supporters nila, mga loyalista, 'di ba? Tama lang naman na iparamdam natin sa pangulo na, "Mr. President, mali yata yung ginawa ninyo rito." Dahil maraming mas may kakayanan, talagang nagsunog ng kilay, nagtakalbo-kalbo na nga, 'di ba? Para maisulong nila ano ba yung magandang programa para sa mga kabataan, sa basic education natin, sa secondary, oh. Isa pa, ito pong si Angara, mga kapatid, ito ay isa sa mga humadlang sa RB 86, yung, para ho sa charter change, 'di ba hinihingi ni PBBM ay magkaroon tayo ng pag-amyenda sa ating economic provisions. Now si Angara, isa po ito sa mga pumalag dun. Ayaw niya ng pagbabago dahil ang laman ng utak nila 'pag nagsimula ng pagbabago, pag-amyenda ng constitution ay tatanggalin sila. So, self-preservation lang ang kanilang, ginagawa para masiguro na hindi mawawala ang Senado, dahil madali namang bumalik, 'di ba? Kung grumaduate ka, nakadalawang termino ka, tiga-anim, nagpapahinga lang sila ng 3 taon. Pero dapat sana nga po ay 6 na taon ang kanilang pahinga. Kasi yun yung ano, yun yung haba ng term, isang termino ng kanilang pinanggalingan o kanilang papasukan pagka tumakbo uli sila pagka senador. Hmm. Sabi ni Cricket, ah just cause he made that statement, does it actually mean he will do what Sarah didn't finish? Well, palagay ko ganun po talaga. Ganun talaga. So, kumbaga, ayaw niyang mag-start ng bago, 'di ba? Kung tutuusin, yun ang pinakamandato, bakit pinaalis si VP Sara sa DepEd,
kasi hindi natutugunan, ng DepEd Secretary Sara Duterte ang demand ng pangulo at demand ng pangangailangan na magkaroon tayo ng, paangatin, pataasin yung antas ng kalidad ng pagtuturo para umangat naman yung ating sistema ng edukasyon at kalidad nito. Ang problema, yung mga ginawa nila VP Sara, mga short term lamang, mga panandalian at yung iba pa hindi rin naman akma doon. Tama lang na ginawa yun ni VP Sara para sa kabutihan ng mga guro. Tama yung mga repairs sa mga building. Pero yung hinihingi ng Pangulo, hindi po nila natutugunan. Yung maiangat yung kalidad ng pagtuturo. Quality teaching na nga yung hinihingi sa kanila na mag-focus kayo doon. Pero wala pa rin. Kaya nga natapos yung kanyang 6 na buwan magmula nung, ultimatum ng January, kaya lang ang, inappoint pulitiko pa rin. Kaya nga nagkaletse-letse ang ating sistema ng edukasyon dahil po sa sobrang politika ng ating bansa. Etong mga trapo, ang ginagawa nila, etong mga malalaking posisyon sa gobyerno ay ipinangririgalo po sa kanilang mga kaalyado regardless na wala namang sapat na kakayanan. Natural, eto si Angara, pag dumaan ito sa commission on appointment, lulusot ito. Bakit? Tropa niya na yung mga yun eh. Meron bang dating senador, kongresista, na nung ma-appoint, hindi pinalusot ng CA? Oh. Pero yung isang profesor na talagang merong magandang track record, proven, pero may nasabi lang na hindi maganda at nakasakit ng kalooban ng mga senador, ng mga politiko natin, pag dumaan na sa CA, hinaharang nila. Ang CA pa naman, hindi ho po pwede dyan na may isang tumutol. At pag may tumutol na isa, wala na rin, hindi na rin nila gusto. Lahat na sila. So lahat kailangan tropa mo. Hmm. Lulusot at lulusot ito. So sabi nila, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon? Wala ho tayong magagawa. Talagang magkakaroon po siya ng pagkakataon sa DepEd. At kaya naman po rin tayo nagsasalita para naman din maging pressure ito sa kanila, 'di ba? And for the President, Mr. President, ano po ba ang inyong tiningnan dito? Yun po bang background ng taong ito? O yun lamang dahil sa nakasama mo siya sa politika, naging kaalyado? 'Di ba? Pagka gano'n, hindi niyo na po pinapairal na pangibabawin ang interes ng mga Pilipino. Diyan pa lalo na sa Department of Education. Natuwa po ako nung ginawa ninyo 'yan sa agriculture bago niyo iniwan. Talagang hinanap ninyo yung taong may kinalaman sa agrikultura, sa pangisdaan, at siya yung inyong inappoint. Pero yung eto, isang senador na na outgoing, graduating, jobless after next year na May 30, June 30, 'di ba? Hmm. Isa pa, bakit kukuha ng taga-Senado? May trabaho 'yan bilang senador, 'di ba? May trabaho bilang senador. Tapos kukunin ninyo, tapos ilalagay ninyo siya sa DepEd. Ano mangyayari ngayon dun? Pagdating ng July 19, bakante na yung puwesto niya sa Senado at dahil malapit na ang halalan, hindi na po aakma ito, 'di ba, hindi na ito aakma para magkaroon pa tayo ng panibagong eleksyon para ma-fill in yung kanyang puwesto. Hindi natin mapupunan na 'yan, 'di kulang na, 'di ba? Ay naku, Mr. President, habang wala pang July 19, at saka rito rin po kay Angara, abay para sa bayan, 'no, hayaan mo na lang ang presidente o tulungan mo ang presidente na makapili ng, talagang karapat-dapat. 'Pag hindi kaya, huwag nang magpanggap, 'di ba? Ito namang, sa pulitiko sabi nila rito, etong, Makati Business Club sabi diyan, "School bukol no more." 'Di ba? And MBC urged Sani Angara, prioritize education sector
overhaul. Eh kung gagawin na susundin lang yung mga iniwan ni Sarah, ay wala na, 'di ba? Sabi ni Alin, okay naman interview niya sa GMA. Di niya pa aalisin ang K-12. Di lang daw maganda ang pagpapatupad nito, magulo daw ang implementation nito. Very good, 'di ba? Ayun nga yung sinasabi ko. Sana huwag niyong alisin ang K-12. Dahil eto kaya yung sinasabi niya diyan, hindi muna aalisin, hindi niya pa aalisin. So ibig sabihin, somehow he's planning to remove the program. 'Di ba, pangit. Dahil ang pinakamaganda rito, pagtapos ng mga estudyante ng high school, skilled na sila, 'di ba? So kung ano yung mga nakita sana nilang pagkukulang, mga pagkakamali sa implementation, itama yung pagkukulang, punuan, 'di ba? Kung yung mga subject sa elementary ng mga estudyante ay nagiging masyadong crowded, nagiging pabigat at lalong nakakawawa yung mga estudyante at nawawalan ng interes mag-aral, gawan ng paraan na mabawasan ito, 'di ba? Tapos mag-focus sa pagbabalik ng pagtuturo ng GMRC. Oh, alam kong naibalik na po ang GMRC sa education. Pero yun pong dapat sa darating ng mga henerasyon mararamdaman na po natin, 'di ba? Hmm. Kasi kung ang pangako niya itutuloy niya lang yung mga ginawa ni Sarah, useless ang pagkakaalis kay VP Sara. Hindi na lang sana pinag-resign, 'di ba? Sabi rito, the Makati Business Club is counting on Senator Sani Angara to reverse the declining quality of education in the Philippines. Alam niyo, kapag mga business club na nagsalita, mga business tycoons yung mga yan. So anong tendency? Pagka nakikita nila rito, putya, parang ang pangit yata ng future ng mga Pilipino, 'di ba? So ano gagawin nila? Ang tendency nito, lilipat na lang sila ng negosyo sa labas ng bansa. Bakit? Magkakaroon ka ng future manpower, bobo, mga bopalugs na estudyante, na sila yung magiging manpower mo in coming 10 or 5 or 10 years, 'di ba? Sabi diyan, MBC expressed its readiness to work with Angara following his selection as DepEd Secretary replacing Sara. Okay, MBC looks forward to working with Senator Angara and wishes him all the best in his critical role to ensure that elementary and high school principals and teachers are equipped with the literacy, technical, and character skills needed to prepare the Filipino children in you to meet the challenges of the future. Diba? Buti pa yung MBC. Alam kung ano yung pagkukulang eh. Hmm. Ayun nga ang inaalala natin, 'di ba? Baka mag-school bukol din tayo. Sana yung maganda niyang sinabi dun sa GMA, sa interview niya, mapanindigan niya 'yan para hindi ho tayo maging katulad kay VP Sara na yung 2 years, eh, tinagurian na nga ng Makati Business Club na school bukol. Sabi ni Nara Yakal, "I'd like to give him a chance." Parang si PBBM na nasa isip ni Attorney Enzo magiging ex-PRRD, dahil sinabi niya tuloy niya magagandang project ni ex-PRRD. Pero 'pag bumagsak ulit tayo sa PISA, ay nako, palitan agad. Tama, 'di ba? Alam ko ang PISA every 2 years yata yung ano nun, yung exam nun. Importante kasi yung PISA, kasi yun, test na yun, hindi ito test ng, yung parang quiz bee, hindi gano'n, 15 years old ang mga tinetest. Ibig sabihin, ito yung mga edad na, tawag diyan, na very critical, 'di ba? Na pagkatapos ng mga ilang taon, ano na yung magiging susunod na kahihinatnan, magiging, yugto ng buhay nila. Gano'n kaimportante. Sila ba ay magiging bahagi ng, workforce ng Pilipinas o sila ay magiging bahagi ng mga tambay ng Pilipinas? Sila ba ay mga magiging kabilang sa nangangarap na lamang na sana makapag-aral din ako ng kolehiyo, 'di ba? O dapat, sila ay maging bahagi ng mga may pangarap
pero may pagkakataon na makapagpatuloy sa kolehiyo sa paraan na kaya nilang itaguyod ang kanilang sarili. Walang problema kung mga anak ng mayayaman eh. Pero mas marami po sa ating bansa ang mga pamilya na hirap sa buhay. Na pagdating ng high school nga lang ang anak, hanggang doon na lang ang pangarap makapagtapos ng high school. And after that, 'di ba? Wala na. Ngayon kung meron tayong K to 12, tamang pagpapatupad nito, magiging skilled ang malaking yung magkakaroon tayo ng malaking bulto ng workforce ng mga skilled na mga kabataan. 'Di malaking bagay sa ekonomiya natin 'yan. Itutuloy ang pamanang bulakbol. Kaya nga, eh. Gano'n yata talaga politiko, eh, 'no? JDB, sa lahat ng ayaw ko yung walang kuwenta ang utak, nag-aral ano, pero walang, bitin, 'di ba? So, General Luna, staffing dapat ilagay yung right person sa right position. Correct. Qualifications pa lang ang layo ng qualifications niya, eh. Yun na nga, eh, 'di ba, abogado, o tapos ano pa, politiko, nag-aral sa UP, nag-aral sa abroad, o so what? Ano ngayon? 'Di po ba gano'n? Mismatch na naman nga tayo rito dito kay Anggara. Supporter tayo ng ating presidente, 'di ba? Pinaglalaban natin. Pero 'pag sa tingin po natin na hindi na yata ito magandang epekto, dudulot nito sa interes ng bayan natin, aba'y ibang usapan na 'yon. Hmm, Gano'n po dapat, panalo na tayo, eh. Tapos na ang halalan, para saan pa yung promotion, 'di ba? Sa ngayon, maging kaisa tayo ng ating pangulo at hindi naman siya perpekto, 'di ba? Kailangan niya ng tulong, kailangan niyang marinig ang boses ng mga Pilipino, ng mga sumuporta sa kanya. Kailangan nating maiparating. Gano'n lang naman kasimple sa akin 'yun, eh. Hindi naman ho ako isang konsentidor na vlogger. Kung sa tingin ko ay mali, kaya nga sabi ko sana ako yung mali, 'di ba? So, wala tayong magagawa, nandiyan na 'yan, let's see kung ano yung magagawa niya. Pero again, gaya nga ng sinabi ng isa kanina, bigyan natin ng pagkakataon. Pero kapagka pumalpak, dapat palitan kaagad. Tama, 'di ba? Kasi sayang yung ating sahod, hindi puwedeng OJT lahat ng ay naku. Okey, iwan na muna natin 'yan.